Magandang araw po. Kasalukuyan nang naghahanda ang Olongapo City sa validation nito for National Most Child-Friendly City sa September 24 hanggang September 26. Ang Olongapo City ang siyang nananatiling Most Child-Friendly City sa Region 3 sa Highly Urbanized City category. Ang search for the Most Child-Friendly City ay taunang isinasagawa upang mapanatili at lalong mapaganda ang pagtataguyod ng kapakanan ng mga kabataan sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. Iginagawad naman ang nasabing award sa mga mapipiling local government units na mahusay na nagtataguyod ng karapatan ng kabataan. Bilang dedikasyon ng lungsod, katuwang ang non-government organization sa pangangalaga sa mga kabataan, ang Olongapo ay may daycare center sa bawat barangay, kung saan sinusubaybayan ng mga masisipag na social workers ang mga kabataan sa kanilang early development learning. Mayroong Center for Women, Social Development Center, at Center for Youth kung saan kinukupkop ang mga menor de edad na nangangailangan ng espesyal na proteksyon at mga kabataan na in conflict with the law. Babae, naaapi ka ba at ang iyong mga anak? Sa tulong ni Olongapo Mayor James Gordon Jr. at First Lady and SBMA Director Anne Marie Gordon, sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office, lalong pinalakas ang pagtataguyod ng kampanya ng Anti-Violence Against Women and Their Children sa lungsod. Ipinagbibigay alam ng lokal na pamahalaan na ang bawat barangay ay mayroong VAUC officers na laging nakaantabay upang rumisponde sa mga kaso ng pang-aabuso o karahasan sa mga kababaihan at ng kanilang mga anak. Ang batas na ito ay nagbibigay proteksyon laban sa anumang aktong ginawa ng sinuman laban sa isang babae na kanyang asawa o dating asawa, kinakasama o common law partner, mayroon o nagkaroon siya ng sexual na relasyon o dating relationship o ina ng kanyang mga anak. Ang Republic Act No. 9262 ay ipinasa upang mabigyan ng proteksyon ang mga kababaihan at mga anak na nakararanas ng pang-aabuso tulad ng pisikal na karahasan, sexual na karahasan, psikolohikal na pang-aabuso, maging pinansyal na pang-aabuso. Ayon kay Director Anne Gordon, huwag hahayaang magpatuloy ang mga ganitong pang-aabuso sa loob o sa labas man ng sambahayan. Kung may mga insidente ng pang-aabuso, i-report agad sa inyong barangay. Integrated Bar of the Philippines Zambales Chapter nakikiisa sa selebrasyon ng Law Month ngayong Setyembre. Hinihikayat naman ni IBP President Christopher Lawrence B. Monato ang mga naghahangad ng solusyon sa kanilang suliraning legal na magtungo sa IBP. Matatagpuan ang IBP building sa compound ng Olongapo City Hall of Justice. Sa araw po ng Biyernes, September 14, magkakaroon ng medical at dental mission sa West Bahak-Bahak Covered Court mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. At yan po ang mga latest updates sa araw na ito. Ako po ang inyong kaibigan, Abigail Marshall Magpayo para sa Newsnet Zambales. Marami tayong makikilala, matutuklasan at matututunang mga bago at masusustansyang putahe na pwede nating ihain para sa ating mga mahal sa buhay. Pwede rin natin gawing negosyo para dagdag kita sa pamilya. Kaya abangan ang lahat ng yan, dito lang yan, sa Cooking O!